of Justice na hindi titigil ang kanilang ahensya kaugnay ng pagsasagawa ng pagsisiyasat laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay may kaugnayan pa rin sa naging assassination remarks ng Vice Presidente sa sasalita nito sa isang midnight press conference online, at yan ay tungkol sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kamakailan. Sa isang pahayag nga ay kinumpirma ni Justice Undersecretary Jesse Andres na maaari nang i-take over ng Office of the Ombudsman ang investigasyon laban kay Duterte. Aniya, maaari lamang mangyari ito para naman sa usapin na may kinalaman sa kasong plunder, bribery, graft at iba pang mga kaso para naman sa opisyal ng gobyerno. Si Vice President Sara Duterte kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice dahil naman sa mga naging banta nito laban sa mag-asawang Marcos at pinuno ng Kamara na maaari aniyang pasok sa kasong sedisyon at ganun din anti-terror law. Git pa ni Andres, hindi sila mananahimik lamang at patuloy na ipaglalaban ang hustisya at pananagutan pati na ang rule of law. Nagtataka ko na unahan yung Makabayan Black. Kasi Makabayan Black yung maingay. Ngayon, ano mangyayari ba doon? Pwede pa ba mag-file? Sa pagkakatanda ko nung panahon ni Gloria, ewan ko kung nabago na. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nung siya yung presidente, unang taon pa lang may nagpa-file na ng impeachment kay Gloria. Kaya ang rule noon, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakatanda ko lang po ito, isang beses lang po ang pagpapile ng impeachment sa loob ng isang taon. Kasi kung halimbawa natapos to, magpapile na naman ng panibagong impeachment, wala na pong magagawa yung Kongreso at yung Senado kundi impeachment ng impeachment. So tatapusin nila tong process na to. Imagine niyo, no? Kung matutuloy yan. Kaya nga po crucial dyan, makikita natin ang question diyan kasi etong congressman na ng Akbayan, siyempre hindi naman siya kasama doon sa mga di ba? Sa mga batikan na mga Quadcom, mga young guns. Hindi siya kasama doon. Ito si Prekit Ay si Tabingay pala. Ito, Tabingay, di ba? Hindi naman siguro nagdodroga yan. Tingin ko rin Tabingay lang. Yung congressman na sponsor. Okay, tsaka si De Lima ang ginawang spokesperson. Si De Lima po ang ginawang spokesperson ng grupo na nag-file ng kaso. Okay, pwede ba tong kaso na to? Pwede po. Ngayon, ano pong mangyari? O yan, dadalhin po yan sa Justice Committee ng Kongreso. Titignan nila kung ito bang ay may substance. Ngiwi. Ngiwi. May substance ba yung reklamo? Kasi kay Gloria, dun pa lang sa committee of Justice tablado na Kaya papile na naman, next year na naman. Pag pinalusot po nila to sa Committee of Justice, magbubutan po buong yung lahat po ng ng mga congressman. At kung hindi ako nagkakamali, dapat maka-arrive sila ng one-third ba? Ng lahat ng more or less 100 ng boboto bago nila dalhin sa impeachment court. Pero pwede nga hindi umabot yan sa plenary. Pwedeng tablahin yan dito pa lang sabihin, walang sustansya ang inyong walang sustansya ang inyong ano po yung nabanggit ni De Lima? Tignan nyo yung mga nabanggit ni De Lima. Una, hindi maipaliwanag na yung ginastos sa confidential fund. Imaginein po ninyo, hindi raw maliwanag yung pagkagastos sa confidential fund. Kaya yan, durug-durug yan Kung yun po ang basehan nila, yung paggastos sa confidential fund. Hindi po uubre yan kasi confidential nga Bakit? Paano, in the first place, paano nyo nalaman
na mali yung pagkakagastos? Sinabi ba sa inyo kung paano ginastos? Okay, ikalawa na sinabi ni Dilima, yung mga dalawang press con ni BP Sara, yung una, alam natin yan, yung ipapahukay. Ikalawa, tong death threat. Hindi ba nga, yan yung sinasabi ni BP Sara na fishing expedition nyo? Wala naman nung una yan. Bakit ba nagpa-press con si BP Sara na ipahuhukay si Marcos? Bakit ba nagpa-press con na si BP Sara? Kasi nga ginigipit nyo. 'Di ba? Nagwala yung tao. Pero still, dahil abogada siya, alam niya pa rin na walang bearing yun, wala pa rin kaso sa kanya kasi hindi pa nagaganap yung krimen. Desecration of the dead, 'di ba? Hindi pa nagaganap eh. Hindi ka pwedeng i-demandan sa pangarap mo. Ikalawa, ito. May kondisyon din yun. Kung ako, kasi tinanong siya di ba kayo nangangamba sa inyong seguridad? Huwag ka mag-alala sa seguridad ko kasi naibilan ko na. Hindi mangyayari sa akin yung ginawa nila kay Ninoy. Di ba? Kung ako ay mamamatay, nabiling ko na maghiganti. Wala naman yatang kaso na ipaghihiganti siya na pag namatay dahil hindi pa siya napapatay. Kaya yun po yung mga basis, no? Tapos yung laptop, alam ko yung laptop, hindi panahon ni BP Sara yung laptop. Ang dami naman nangyari nung panahon ni BP Sara sa DepEd. Alam ko panahon pa yan nung nagdaan eh. Kaya hindi po kay BP Sara yung laptop na yan. 2 taon lang si BP Sara sa DepEd eh. Yan po. Ngayon, anong problema ngayon? Inunahan nila yung Makabayan Black. Hindi na makakapagsampa ngayon yung Makabayan Black. Dahil 1 taon na naman sila eh. Ewan ko lang kung bago na. Kung pwedeng magsabay-sabay na sila tapos i-sign. Yung laptop na yan, matagal na yan pa. Inabot na ni BP Sara yan. Kaya kung yan po yung ikakaso nyo, madidismiss yan ng mga senador. Sa senador naman po, ang botohan naman yan, ganito po mangyayari, no? Batay sa napanood natin. So, ang tatayo po na prosecutor ay itong mga congressman. Sino ba mga attorney dyan? Yan, makikilala ba yan? Puta, maganda yan, no? Prosecutor si anong pangalan nun? Yung Dilima II, si Luistro. Baka tumula ng tumula yan eh. Di ba? Pag tumula yan, barahin ng mga senador yan. Sabihin ni Rapi Tulfo. Para ko na nai-imagine, no, si Rapi Tulfo, senador na, no? Judge si Rapi Tulfo. Diyan ngayon mayayari kay ni Rapi Tulfo, yung mga patitigiling kayo, di ba? Mahilig yan si Rapi Tulfo. Okay na, okay na. Gusto ko sagutin yan mamaya eh. Ngayon na nga, Badong Aratilis, bakit ikaw bang marunong? Badong Aratilis? Opo, marunong po ako. Kaya ka nga nanonood sa akin, di ba? Ikaw ba marunong? Pero ito po ay siyempre, alam natin na political. Ito po ang susubaybayan natin, no? Ito po ang gusto natin tingnan. Ano po ang gagawin? Ano po ang mangyayari? No? Ngayon, na nagsalita na si Marcos na ayaw niya ng impeachment, tama naman kasi wala na nga nagagawa nung walang impeachment eh. Wala lalong magagawa.
Nung hindi nga nag-impeachment, wala na kayo nagagawa kundi imbestigahan ng Duterte. Ngayon, pag in-impeach nyo pala, mas lalo kayo walang magagawa dahil nakatutok na kayo ron. Ang maganda po, no? Kaya gusto rin natin, akala nyo ba wala kaming pakialam? Away ni Martin yan tsaka ni Marcos. Kasi ayaw na ni Marcos na impeachment eh. So kung good soldier, kung talagang si Martin ay susunod sa kanyang pinsan na presidente, hindi papasayan. Hindi papasayan sa committee level pa lang. Ang sasabihin ng committee level, kulang sa sustansya. No substance. Meron pa sinasabi, form and substance, parang gano'n. Basta sa Tagalog, walang sustansya itong reklamo nyo. Basura na agad. Kung masusunod si President Marcos. Kaya nga titignan natin eh. Titignan natin kung susunod, no? Kung susunod si Martin. Kasi pag hindi sumunod si Martin, may sarili siyang diskarte. Gusto niya wala kasi, walang chance. Sabi nga ni BP Sara paulit-ulit, ang hindi maunawaan ni Martin, hindi siya mananalo. Hindi siya mananalo kahit hindi siya mananalo. Hindi siya magiging presidente ng Pilipinas. Yan yung hindi mainawaan ni Martin. Kaya ngayon titignan natin, pag yan pumasa, nanalo si Martin sa mga congressman. Yun yung kapasya ni Martin. So wala na si BBM talaga, tablado na miski sa Congress. Kaya ano na lang si BBM. Pag pumasa yan, parang si Martin na talaga. Hindi na pala sinusunod kumbaga sumusunod lang si Martin pag siya yung sa kanyang ideya. Titignan natin kasi galit din si Martin eh. Tablado siya ni Amy, pinatanggal yung akap niya. Kaya titignan po natin yan. Basta ito po lahat, hindi lang po to simpleng, ito ba ay political po kasi to, no? Hindi, lahat po yan pwede. Pwede bang, pagka ang gusto lang po natin, purely legality lang po, absuelto po si BP Sara. Bakit ma-absuelto? Kung legality, di ombudsman. Ano sabi ng ombudsman? Ang linaw na sinabi ng ombudsman. Wala pa kami nakikita na dapat imbestigahan. Tandaan nyo imbestigahan na, hindi sampahan ng reklamo. Wala pa kami nakikita na ginawa ni BP Sara na dapat siyang imbestigahan ng ombudsman. So hindi pa karapat dapat na imbestigahan man lang. Di ba? Paano pang kakasuhan mo yung ombudsman, kung legal at legal, tapos na kagad yan. Kumbaga kung judge po, o ombudsman kasi lahat ng gobyerno eh. Kung ombudsman na magpapasya, absuelto na si BP Sara dyan. Kaso, ang impeachment po, kahit balik ta rin yung legalities niyan, still botohan yan, paramihan yan. So, makikita natin, botohan to sa pagitan ni kung susunod ba si Martin kay Marcos o hindi. Pag naipasa yan, hindi sumunod si Martin. Yari kayo. Kasi palalalain nyo eh. Kala nyo, ganyan lang karami yung EDSA pagka natuloy ang impeachment. Marami yan sa batasan naman. At dadami pa yan sa Senado na. Ang maganda po, as tayo walang pakialam. Di ba? Kayo lang problema, yung mga BBM supporter. Kami, gusto nga namin, sampahan nyo na ng reklamo. Bakit? Pag may impeachment na, may abogado si BP Sara, pwede siyang kumuha. This time, dahil korte na yan, pwedeng questionin ng abogado yung mga testigo. Unlike ngayon, hindi nga makapagsalita si BP Sara. I will not allow you to speak. Sabi ni Chuwang napakagaling. Chihuahua. Ayon kay Yorme, Abante at Chua. Mukhang tagilid na kayo sa Maynila. Kumusta ba kayo?
Buhay pa ba kayo? Ayos pa ba tayo riyan? Okay. Paano nyo mapapakulong? Ombudsman nga nagsabi na, eto, kung nagbabasa kayo, yung sinasabi nyo mapapakulong si BP Sara. Pag impeachment na po, Senado po yan. Pag nakapasa po rito sa congressman, yung mga congressman po yung magiging prosecutor. Yan, malamang yan si Luis Tro. Hindi ko po kilala kung sino pa mga abogado dyan. Sila po magiging prosecutor. Oh. Bakit talo? Bakit mahina yung prosecutor? So far, si Luis Tro na it may appear that Luis Tro is the best attorney congressman dyan sa Congress ngayon. Ang tanong, saan kukuha ng abogado si BP Sara? Yung pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas pwedeng kunin. Doon pa lang talo na sila eh. Yung pinakamagagaling na abogado, sila limited. Ang abogado lang nilang pwedeng kunin, mag-assist lang sa kanila yung mga public, yung private. Pero sila dapat yung prosecutor. Ganyan yung mga nauna eh. Nakakadalawang hearing nakakadalawang panood na ako pag nanood ako nung impeachment tong araw, walang tulugan. Gustong-gusto ko 'yun eh. Pinakamagagaling na abogado pwedeng kunin ni BP Sara yan. Sila ang makakalaban ng pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Eto si Luis Tro. Ano na nga sabi diyan ni Yes Yo? Sabi ni Yes Yo, mukhang magaling si Luis Tro sa mga bobo. Ngayon, patas ngayon. Pwedeng questionin ngayon. Di ba? May testigo. Hindi na pwedeng your honor, yung sila mas susunod, yung wala nang contempt dyan. Talagang isasalang. Halimbawa, confidential fund. Pwede nang magtanong ngayon yung kampo ni BP Sara dito sa COA. Bakit mo binigyan yan? COA. Yari kayo. Kaya sa atin, wala tayong problema. Maganda nga yun eh. Mababawian natin sila eh. Alam niyo yun, yung patatahimikin ng mga senador. Yung mga senador na hindi abogado naman ngayon. Babalik sa inyo, di ba? May alam ka ba? Mario Guerrero, Alberto, ako ba? Taga-NBA ka ba? Yan ang problema sa inyo. Hindi porket magaling ako, sikat na ako. Siyempre, mga sikat mo. Hindi pwede magbasa-basa doon. Ito ngayon ang bawi. Di ba? Ito sa Quadcom. Sabi ni Marcoleta, panay hindi abogado yung mga yan. Imaginein po ninyo, yung mga judge ngayon, judge, mga senador, hindi mga abogado, si Tulfo, si Jinggoy, no? Pucha, tatanungin ka ni Jinggoy ngayon, tsaka ni Tulfo, naku, pwede ka, mararamdaman nyo ngayon. Pag sumablay kayo ngayon, pwede kayo sigawan ng mga judge. Yung ginagawa ni Miriam, kaya lang, alam ni Miriam kasi naging magaling na abogado si Miriam, tsaka naging judge yata si Miriam kung hindi ako nagkakamali. Kaya alam niya patakbo sa korte. Si Tulfo, bawing-bawi tayo. Bawing-bawi tayo kay Tulfo, puta, tatanungin. Bakit mo binigay yung yung resibo? Gustong-gusto kong burahin eh. Gustong-gusto kong barahin sila ni Tulfo. Para makabawi tayo. Kuya, wala na ba rally sa EDSA? Wala na pong rally. Mga ilan nagsasalita tsaka mga vloggers po ang mga naroon.
Anyways, marami naman nanonood, yung mga sinasabi naman ng nagsasalita. Pero yung rally na may speaker tapos maraming tao, buhat po nung inano, yung huli na nung pinalayas, di ba? Kagabi meron pa rin pero hindi na kasing dami.